Yung mag-aaral o pag-aaralan po natin ang Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo. Kung anong pagkakaiba po ng Iglesia ni Cristo at saka anong Iglesia ni Manalo. Kaya dito po marami pong nabibigla o nagugulat. Pati nagugulat nila kung bakit natin sila tinatawag na Iglesia ni Manalo sa kabila na ang pangalan ng kanilang o nakarehistro sa gobyerno Iglesia ni Cristo. Pagkatapos yung nakalagay sa harap ng kanilang kapilya o sa harap ng kanilang kapilya Iglesia ni Cristo. Pero bakit po natin sila tinatawag na Iglesia ni Manalo? Para sa akin po, dapat pa po silang magpasalamat kung Iglesia ni Manalo ang tawag natin sa kanila. Subaybayan po ninyo ang pagtuturo. Meron po ako rito ang blackboard o yung tinatawag na pagtuturo. Sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang pinaka-head ay si Cristo. Kung babasahin po natin sa Colosas 1:18, siyang head. Pangulo, kung babasahin po natin sa Efeso 5:23. Siya po ang pinaka-head. At siya rin din po may-ari, Mateo 16:18. Pero yung turong itinuturo ni Cristo, kung babasahin po natin sa 1, Kapitulo 16, pansinin po ninyo. Mas maganda po, babasahin ko sa inyo, aklat po ng 7:16. Kung anong pagtuturo ni Cristo rito, bilang Pangulo, bilang ulo, bilang may-ari. Ganito ang kanyang pagtuturo. Pansinin po ninyo. Aklat po ng 1, Kapitulo 7, talatang 16. Sinagot na sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Si Kristo po bilang Pangulo, bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan, bilang may-ari sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, hindi po siya gumagawa ng utos. Ang turong itinuturo niya, ipinakikilala niya, galing po sa Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Deuteronomio 12:32, pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Sa makatwid po ang pinagmumulan po ng utos na dapat sundin. At ito ang itinuturo ni Kristo sa kanyang iglesia ay galing po sa Diyos. Ano po yung tinatawag na iglesia? Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa. Kapitulo 11, talatang 26. Pasin po ninyo kung anong nakalagay rito. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 11, talatang 26. At nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, nasa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Ang terminong Iglesia ni Cristo, Kristiyano. Yung pong tinatawag na iglesia, member o mga miyembro, mga alagad. Kung tawagin po sa Ingles ng mga alagad, follower, disciple, saan po lumulugar si Manalo? Saan po lumulugar si Manalo? Kung papasinin po natin, sa head ba? Nasa loob ba siya ng iglesia? Nasa head ba? O yung gumagawa ng utos? Kasi po, maraming nabibigla diyan. Saan lumulugar si Manalo? Sa iglesia?
Halimbawa, ang ulo si Kristo, o sa iglesia, o doon sa gumagawa ng utos. Alam niyo po, kung papansinin natin, gumawa ng utos ang Diyos. 10 utos na ipinakikilala niya sa bayang Israel. Si Manalo gumawa rin ng 10 utos eh. Papansinin po ninyo mga darito po. Meron po akong nakikita sa blackboard. Si Manalo po kasi, nagbuo po siya ng tinatawag na church administration. Ang layunin po ng church administration ay gumawa po ng administrative rules. Ang isa sa mga administrative rules ni Manalo, yung itinuro ni Kristo na hindi na dapat gawin, kailangan po nilang kumita ng bayad eh. Binaliwala po yung pagtuturo ni Kristo. Sa Juan Kapitulo 10, talatang 12-13, magandang balita Biblia po. At yung itinuro ni Apostol Pablo, 2 Korinto 2:17 today English version, na yung pagninegosyo ng pasugo sa murang halaga, ginawa po ni Manalo. Pero kung papasinin po natin ang turo ni Apostol Pablo, hindi sila katulad ng karamihan. Kaya ngayon unti-unti po nalalaman at naintindihan po ng iba kung bakit gumawa ng 10 utos si Manalo. Huwag lalaban sa pamamahala, yung 10 utos. Si Manalo po gumawa ng 10 utos. Ito po yung 10 utos. Ang 10 utos po, huwag lalaban sa pamamahala. Kaya nabibigla po yung iba. Kung nagawa ng tunay na Diyos na gumawa ng 10 utos, si Manalo gumawa rin ng 10 utos. Kung nagpapakilala kang Iglesia ni Cristo, alam niyo po, yung iba kasi, basahin po natin. Paborito po ng Iglesia ni Manalo, ang Kapitulo 10, talatang 16, aklat po ng 1. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dito po, para maging kawan ka, ang pakikinggan mo ay si Kristo. Diringgin ang aking tinig para maging isang kawan. Alam po yung kawan. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Gawa, Kapitulo 20. Alin po yung kawan? Ganito po ang ating matutunghayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alin po yung kawan? Iglesia ng Panginoon. Pagka ang Iglesia ni Manalo, ang babasa dyan, sa magitan ng Lamsa version, Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang kawan. Pero paano po ang pagiging Iglesia ni Cristo? Diringgin ang aking tinig. Teka muna. Si Kristo mismo, ipinakikilala niya na ang turo niya hindi kanya, kundi sa Diyos. Meron ka bang napakinggan dito sa binasa ko, diringgin ang aking tinig pakinggan po ninyo yung church administration. Napapatawa po ako. Alam niyo po ang turo ni Kristo, para manatili kang Iglesia ni Kristo. Ganito po ang ating matutunghayan na aklat po ng 1, Kapitulo 8,
talatang 31. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay dito sa 8:31. Kung anong nakalagay sa 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yung po kasing terminong iglesia, mga alagad. Kanino turo? Kailangan manatili tayo sa turo ni Kristo. Eh, yung turo ni Kristo kanino? Ito po ang hindi matanggap ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Pero pwede po bang maging ministro sa loob ng tunay na iglesia? Pwede. Babasahin ko sa inyo. Aklat po ng Colosas 1:25, pasingin nyo. Pwede kang maging ministro. Ganito ang ating pagtuturo. Colosas 1:25. Ito po yung pinagtataka ng iba eh. Ito po. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Pwede po bang sa loob ng iglesia na pag-aari ni Kristo, pwede ko po bang maging ministro? Pwede. Ang hindi lang pwede, kasi po ang ministro, tagapagturo, tagapagpahayag. Wala pong magbubuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Pwede kang maging ministro. E anong gagawin mo? Magtuturo ka lang. Magtuturo ka lang kung ano yung turong itinuro ni Kristo. E ang turo pong itinuro ni Kristo galing sa Diyos. Pansinin po ninyo, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Sino nagturo kay Manalo na magbubuo siya ng church administration? Para gumawa ng administrative rules. Kasi po si Manalo kailangan, kaya nagbuo po siya ang tinatawag na church administration para sundin sila sa pamamagitan po ng administrative rules. Yan po hindi na po bagong bagay. Kung palabas po kayo ng Biblia, aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 42, paksinin po ninyo. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil, kapag ka binanggit po ang hentil, hindi kumikilala sa Diyos, ano po? Pagka binanggit po rito sa Biblia, hentil, hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Si Manalo po nagbuo po ng church administration. Ang layunin gagawa po ng administrative rules. Para ipagawa po sa mga miyembro. Marami pong hindi nakakaalam nito eh. Dahil si Manalo po kasi, ang dating paniniwala niya, God rules forever. Ito po yung pasuko. Hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Bakit hindi naging forever? Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo ng Iglesia ni Manalo para pasinin po ninyo kung anong nagawa ni Manalo. Narito po ang isang pasugo rin po. Dito po nagtataka yung iba, anong ginawa ni Manalo para mapasunod yung mga miyembro sa kanya? Unity with the Church Administration, ang sumulat po nito ay si Pelham V. Fuentes. In no way should these administrative rules of the Church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning
the church administration would have been defeated. Ano po ang ginawa ni Manalo? Nagbuo po siya ng church administration para gumawa po ng administrative rules. Pero ipinakikilala po nila na hindi daw po kontra sa Biblia. Batay dito sa ating binasa. Pero ang layunin po ni Manalo, batay po sa Biblia, 7:8 ng Mateo. Ito po yung pinakalayunin niya. 7:8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Ano po ang layunin ni Manalo? Para baliwalain yung mga utos ng Diyos o yung tinatawag na God rules. Para baliwalain po yung God rules. Kaya hindi po naging forever ang... Bakit? Doon sa pagkakabuo ng church administration sa pangunguna po ni Manalo. Kaya hindi na po God rules ang sinusunod ng iglesia ni Manalo, kundi administrative rules. Ano pong sabi dito? Ulitin ko sa binasa ko kanina. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sino po yung bumubuo ng church administration sa pangunguna po ni Manalo? Anong layunin po ni Manalo para gumawa ng administrative rules? Yung pong ginawa ni Manalo, hindi na po bagong bagay. Kung palabasa po kayo ng Biblia, yung pagkakaroon ng church administration, Isaiah 24:5. Pasinin po ninyo kung anong pahayag do o kung anong gulang natupad kay Manalo at sa kanyang iglesia. 24. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naan doon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ulitin ko po, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Hindi po naging forever ang God rules. Pero itinuturo nila, God rules forever. Kung ito lang po ang nababasa sa Biblia o sa kanilang mga pasugo, wala kayong mababasang administrative rules. Akala nyo, totoo yung itong nakikita nyo. Pero anong pong sinabi ng Diyos? Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Hindi po ako ang nagsasabi. Ano po ngayon nung salangsangin nila ang kautusan? Ganito po nga timatawtunghayan 15:16. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil nagsisigaw na may lubang kataksilan. Sino po ang katuparan ng Isaiah 24:15-16? Ito po, binasa ko. Ang babasahin natin ng isang pasugurin ng iglesia ni Manalo. Sila po ang nagpapatotoo kung sino po ang katuparan ng Isaiah 24:16. Ang sumulat po nito ay si Benvenido C. Santiago. Si Benvenido C. Santiago po, isa po sa mga executive, sa mga church administration. Kung napansin po ninyo, nung huling mag-rally sila, na nagsalita si Amy Marcos, nandun po si Benvenido C. Santiago. Ano po pagtuturo niya? Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaiah, kaya't walhatin ninyong Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaduwalhatian sa matwid. Isaiah 24:15-16. Ang hindi lang po sinulat ni Benvenido C. Santiago yung kalahati ng 16. Anong nakalagay sa 16 ng kalahati ng 16 na hindi nila inilagay dito?
Mas maganda po, babasahin ko sa inyo yung hindi nila isinulat, yung kalahati ng 16. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay ron. Isayas. Pero sila po ang nagpapatotoo. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamait ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Yun lang po ang hindi nila sinulat, pero sila po ang nagpapatotoo na sila ang katuparan ng Isayas 24:16. Paano sila naging taksil? Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Kaya ang ginawa po ni Manalo, nagbuo po siya ng chat administration para gumawa po ng administrative rules. Ngayon, natakot si Manalo para hindi siya kalabanin, huwag lalaban sa pamamahala. Ito po ang tinatawag na pamamahala, ito po yung chat administration na gumagawa po ng administrative rules. Kaya kung babasahin natin, gusto ko pong ituro sa inyo, bakit nila ipinakilalang administrative rules? Kasi po, kung tuwiran nilang ituturo, ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po babasahin ko. Aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12-13. Ganito po ang ating matutunghayan. Dito po sa magandang balita, Biblia, ang upahan. Sino pong nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Si Kristo ang nagtuturo sa 1, Kapitulo 10, talatang 12-13. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Itinuro ni Kristo na hindi tunay na tagapagturo ang nagpapaupa. Kung tuwir ang ituturo ni Manalo, ito na po ang gagawin natin mga kapatid. Kasi hindi po tayo pwedeng magkasya sa mga abuloy o donasyon. Kinakailangan po nating magpaupa sa pagtuturo. Sa kabila po na itinuro ni Kristo, kailangan po nating kumita ng tuition fee sa pamagitan ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. Kaya ipapakilala po natin na administrative rules. Kung tagapagturo po kayo ng banal na kasulatan, dapat alam po ninyo itong 1 Kapitulo 10, talatang 12-13. Si Manalo naman kasi bro, hindi naman po mukhang nagugutom. Hindi naman mukhang nalilipasan ng gutom. Alam niyo po kung palasiyasat po kayo. Magtanong kayo sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo, lalo na yung mga nagko-comment. Paano tumalikod ang una at ikalawang bahagi? Alam po nila yung tinatawag na council. Ginawang Diyos ang Kristo noong 325 AD sa Konsilyo ng Nicea. Ginawang Diyos ang Espiritu Santo 381 AD sa Konsilyo ng Constantinople. Dahil doon sa pagkakabuo po ng council. Yung pong ikatlo from the parties, ano pong binuo nila? Meron bang magtuturo? Nagtayo po kami ng church administration? Wala. Hindi naman alam karamihan ng mga kaanib yan na nagbuo sila ng church administration. Ano pong ginawa ni Manalo? Nagbuo po siya ng church administration para mapasunod yung mga tao o mga membro. Kasi po meron po akong gustong ipapansin dito Itinuro na nga ni Kristo na hindi tunay na pastor, hindi tunay na ministro, o hindi tunay na tagapagturo, ang nagpapaupa. Kailangan niyang kumita ng bayan.
sa pamamagitan ng pagtuturo. Kung nakaharap ni Manalo si Kristo, kailangan kong kumite. Hindi sapat sa akin ng voluntary contribution. Pero itinuro ni Kristo. Kaya kung si Manalo, o yung tinatawag na church administration, may takot kay Kristo sa Diyos, hindi nila gagawin. Hindi sila magpapaupa. Alam niyo po, yung ginawa ni Manalo ay hindi na po bagong bagay yan. Babasahin ko sa inyo aklat po ng Milkas. Kapitulo 3, talatang 11, pansinin po ninyo. Yung ginawa ni Manalo, hindi na bagong bagay. Kung palabasa po kayo ng Biblia, isa sa mga dahilan kung bakit tumalikod ang bayang Israel. Milkas Kapitulo 3, talatang 11, pansinin po ninyo. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa subol. At ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila isasandal sa Panginoon. At mga nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ang nasa gitna natin? Walang kasamahang darating sa akin. Ginawa na po ng bayang Israel. Sa kabila na po na sila ay binibigyan ng tithes. Hindi sila hindi sila nagkasa sa tithes. Hindi sila makapagturo kung walang upa. Dapat tinuruan si Manalo. O Manalo, totoo na pwede kang maging ministro, pero wala kang karapatan na mag-create o magbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules. Tsaka ang gagawin mong administrative rules itinuro na nga ni Kristo. Ang upahan hindi tunay na pastor o hindi tunay na tagapagturo, bakit gagawin mo pa? Kasi church administration, pinapanginoon sila. Gusto mo bang sumuwi kay Manalo? Bakit? Pagka sumuwi kay Manalo, kung nasa Pilipinas ka, dudukutin ka ng mga pulis, ng mga miyembro niya, katulad ng ginawa nila kay Luel Menorca. Ang problema lang kay Manalo, halimbawa, ang pag-aaral sa pagka-ministro sa kanya ay may tuition fee, may bayad. At yung mga nag-ministro sa kanya, nagbayad, pero hindi po nila ituturo sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Ibig sabihin, nag-aral yung ministro ni Manalo, nagbayad siya, pero hindi niya ituturo sa labas ng kanyang reliyon. Hindi. Hindi niya ituturo. Kahit na nag-aral siya. Kasi hindi ipinatuturo. Meron po silang hawak na mga doktrina. Kung ano lang po yung doktrina, yun lang ang ituturo nila. Ituturo ba ni Manalo na kumikita siya ng bayad sa pamagitan ng pagtuturo ng DEM, Bachelor Evangelical Ministry? Hindi. Bakit? Hindi nakasulat sa Pandoktrina 19. Ang palalabasin lang ng ministro ni Manalo, Pandoktrina 19, voluntary contribution lang ang kanyang source of income. Kaya, ang iglesia ni Manalo, hindi po nila ituturo. Sino bang ministro ni Manalo nagtuturong, nag-aral siya, nagbayad siya? Pero nagbayad siya. Kung tawagin nila Bachelor Evangelical Ministry. Alam niyo po kung bakit ayaw nilang iturong nagbayad sila sa kabila na nagbayad sila. Kasi po, pagka tinuruan ka, nagbayad ka, hindi na po kaloob. Papatayin mo na yung turo ni Kristo. Ano yung turo ni Kristo? Aklat po ng Marcos 4:11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nanga sa labas. Ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan ng talinghaga. Dito po, sino nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Ano pong turo ni Kristo sa kanyang iglesia? Sa inyo ipinagkaloob. Teka muna, sa iglesia ni Manalo, masasabi mo bang kaloob?
kung nagbabayad sila. Marami po kasi nagtatanong, ano po ba yung kaloob? Mas maganda po babasahin natin, Unang Korinto Kapitulo 2, talatang 12-13, pansinin po ninyo kung anong pagtuturo ni Apostol Pablo, kung ano yung terminong kaloob para maunawan at maintindihan po natin. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Ano po yung terminong kaloob? Kaya po, ibinigay ng Diyos na walang bayad. Kaya sa tunay na iglesia ni Kristo, na pag-aari ni Kristo, nagiging ministro, kaloob. Sa iglesia ni Manalo, masasabi mo bang kaloob? Alam niyo po, mas maganda babasahin natin ang pagtuturo ni Kristo para hindi ka maging sakim. Para hindi ka maging sakim. Just 8 ng Mateo. Ganito po ang ating matutunghayan. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kapag ka po kaloob, ibinigay ng Diyos na walang bayad. Anong pasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Kaya ang tunay na tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo na tumanggap ng kaloob, kahit saan siya magturo, kahit sa mangaral, hindi po siya kikita ng bayad. Bakit? Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, pasinin po ninyo kung anong pagtuturo ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 11, ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang imataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ang tunay na tumanggap ng kaloob, kahit saan sa makarating, magtuturo yan libre. Walang bayad. Bakit hindi siya magpapaupa? Ipinakilala na nga ni Kristo na hindi tunay na tagapagturo nagpapaupa. Si Manalo, hindi pa man siya lumalabas sa kanyang, kung tawagin Torre ni Babel, kung tawagin sentral nila. Ang tawag nila sentral eh. Pero pasingin po ninyo kung ano yung ginawa sa Torre ni Babel. Ang layunin po ng Torre ni Babel, para hindi na sila magsipangalat. Si Manalo para hindi na po siya mangaral. O ibig sabihin, hindi na siya magtuturo sa labas. Mananatili na lang siya sa loob. Kaya nagpagawa po siyang tawagin sentral. Doon po sa compound, hindi ka pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung wala kang ibabayad. Sa kabila po na si Manalo, humihingi na siya kanino siya humihingi ng donation para mabuhay? Sa mga kaanib. Pwede ba siyang magturo ng libre? Hindi. Pero nabubuhay na siya sa magitan ng limos. Sino nang limos sa kanya? Yung mga miyembro. Pwede ba niyang turuan para maging ministro mga miyembrong nagbibigay sa kanya ng limos? Hindi. Sinisingil na ng tuition fee. Ang problema lang, bakit po hindi nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang reliyon na sekta? Kung tawagin po nila College of Evangelical Ministry. Kaya po, ang iglesia ni Manalo, dahil sa ang mga tagapagturo ni Manalo, siyempre, hindi nakaloob. Ibig sabihin, sa tunay na pagsamba kasi, tunay na pagtitipon, sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo, tsaka nyo ikukumpara ngayon
doon sa pagsambang isinasagawa ng Iglesia ni Manalo. Pansinin po ninyo ang babasahin ko sa inyo. Aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 29 muna. Ito po yung tunay na pagsamba. Ano po? Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, ito po. May aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Hali-halili sila, at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Ito na, 29. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. O paano po? Sa tunay na pagtitipon sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, ang may karapatan pong magsalita, yung tumanggap ng kaloob. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Nagbayad sila. Dahil ang Iglesia ni Manalo po, hindi na po kaloob. Dahil ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo po, may bayad, may tuition fee. Meron po akong gustong ipapansin dito sa binabasa ko. Alam niyo po kung bakit? Itutuloy lang po natin ng 29, 30, 31. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo rito. Dito po kasi sa pagtitipon, ang pagtitipon pwedeng gawin sa bahay. Halimbawa, yung nangyari kay Felix Joy Manalo, nagkulong lang siya ng 3 days, 3 nights, paglabas niya, ministro na. Ito po ang mga ministro ni Manalo. Ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years. Tatandaan po ninyo, 13 years. Bago ka, mas maganda po, saan ko ba nabasa yun? Pagka pinatungan ka na, ewan po kung nandito yun. Ito po. Meron akong picture dito. Yan. Pagka pinatungan ka na ng Iglesia ni Manalo, si Manalo, pagka pinatungan ka na ng kamay at lumuhod ka na sa harap niya, ministro ka na. Pagkatapos po yung, ay di ministro ka na sa 13 years. Hindi ka pa pwedeng mag-abroad. Kailangan, kung qualified ka doon sa tinatawag na ASPOM, ibig sabihin, ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years. Pero pa yung ASPOM, ban. Kaya nagtataka po yung iba eh. Yung pong mga ministro ni Manalo, pababasahan mo ng talata ng Biblia. Ayaw. Kaya marami nagtataka. Ito pong binasa ko kanina. Ito pong nasa unang Korinto. Kahit sa loob ng bahay, pwede kang turuan, pwede kang maging ministro. Lalo na dun sa ang binabanggit kasi sa binasa natin sa unang Korinto 14, pagtitipon eh. Halimbawa, yung pagtitipon sa kapilya, hindi ka pwedeng maging ministro. Sineperate niya. Nagpagawa po siya ng Evangelical College. Kung tutusin po sa pagtitipon eh, pwede mong gawin sa bahay, pwedeng maging ministro. Sa Iglesia ni Manalo, nagministro sila. Hindi ba sila nagbabasa ng Biblia? Nagbabasa. Kung anong yung pinababasa lang, kinikilala nilang chapter ministry, yun lang babasahin. Halimbawa ako. Ito po, pakibasa lang po yung unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Hindi nila babasahin.
Bakit? Nag-aral siya, nagbayad siya. Paano mo sasabihin ka to? Kaya kung minsan, hindi naman po natin tinatawanan ng, kasi po marami kasing naniniwala sa kanila na magagaling sa bigla yung mga ministro ni Manalo. Mangmang po sa bigla mga ministro ni Manalo. Dahil kung matalino po yung mga ministro ni Manalo, hindi po sila susunod doon sa church administration. Hindi po sila susunod doon sa tinatawag na administrative rules. Kung matalino ka sa Biblia, lalo na dito sa ika-10 utos ni Manalo, huwag lalaban sa pamamahala, hindi mo dapat sundin to. Yung church administration, gumagawa ng administration, si Kristo nga, siya nang ang ulo. Alam niyo po, kaya kung minsan napapatawa kasi ako. Sa araw po ng pag-uko, mas maganda po basahin na lang natin ang Biblia. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 7, ipinakilala ni Kristo. Kung ano ang banggit niya rito, 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ko sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Paano po? Ang sinusunod po ng Iglesia ni Manalo, yung church administration sa magitan ng administrative rules. Ito po sa araw ng paghukom. Ang ililigtas niya, yung sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam niyo kung tunay na Iglesia ni Cristo, wala pong magpapakilalang church administration. Wala pong magpapakilalang executive minister. Sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, wala po. Lalo na yung executive minister. Kasi po, sa Iglesia ni Manalo kasi, kaya sila nagpakilalang church administration para sila ang susundin. Sa tunay na Iglesia ni Cristo po, wala po kayong susundin na, wala kayong kikilalanin na, alam niyo kung bakit? Mas maganda po, babasahin natin. Aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, si Kristo mismo ang nagtuturo. 42, 43, 44, 45. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang hibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Paano sasabing alipin kung executive minister? Ang tungkulin niya, mangaral. Nagtatago. Nagtatago bakit? Nag-uupisina Hindi yung mga ministro. Hindi rin makahanap ng tuturuan Sa kabila na pinakakain na sila, may kotse, may bahay lahat. Ulitin ko po, mas maganda po babasahin natin. 43. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Kung isang bukang bibig ng Iglesia ni Manalo, ikukumpara nila, ang pangangasiwa, pati buhay, ibibigay. Pero lang, hindi makapagbigay. Abuli lang, hindi makapagbigay. Bakit? Umaasa lang sa bigay. Nalilimos ka lang, nagpapakilala kang executive minister. Kaya yung nagmamataas, ibababa. Yung nagpapakababa, itataas. Hindi kasi naintindihan ng karamihan. Wala po kayong kikilalanin executive. Ang alam ko lang yung executive na tinatawag, yung mga nasa negosyo. Tama naman. Ano bang ginagawa ni Manalo? Kaya po marami pong nagagalit at nabibigla sa Iglesia ni Manalo.
Ang isa pa sa mga ginagawa ni Manalo ay yung pagnenegosyo ng pasugo. Ang iglesia ni Manalo po kasi, ito po yung God message. Ito po, hindi nila ituturo sa labas ng kanilang reliyon na ito ibinebenta sa mga kaanib. Hindi nila ituturo. Sasabihin ba ng mga ministro, ito po, bago po namin iuutusan yung mga bumibili, kasi po ito po, ibinebenta namin sa aming mga kaanib. Pagkatapos po, yung mga kaanib namin, inuutusan namin magbigay ng libre. Siguro nagtataka yung karamihan eh. Si Manalo po, hindi po siya magbibigay ng libre. Ang magbibigay ng libre, yung bumili ng pasugo. Ituturo ba ng ministro na siya nagbebenta ng pasugo sa kanyang mga membro? Hindi. Alam niyo kung bakit? Babasahin ko sa inyo today English version. Ito po yung tinatawag na pangalawang yung administrative rules ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 17. We are not like so many others who handle God's message as if it were cheap merchandise. Ano po ang pagpapakilala ni Apostol Pablo? Hindi kami katulad ng karamihan. Bakit? Ano bang ginagawa ng karamihan? Na hindi sila katulad. Ay nagnenegosyo ng pasugo sa murang halaga. Magkano po ngayon ang pasugo ng Iglesia ni Manalo sa mga miyembro? 25 pesos sa ngayon. Bago po nila ito ipamimigay ng libre sa mga hindi nila kapanan, hanggat hindi ka nadadaya, libre mong tatanggapin ito. Hanggat hindi ka nadadaya. Sino magbibigay ng libre sa iyo? Yung mga membro. Pero sa mga membro, hindi po nila ibibigay ng libre ng kanilang sinasabing sekta o reliyon. Bibili nila. Kaya napapatawa po yung iba. Pinuntahan po namin ang ministro ni Manalo rito. April 6, 1996. Ang ministro nila rito ay si Paterno C. Nanggulat si Paterno C. Ang sabi niya, hindi ba pinamimigay namin sa inyong walang bayad ng pasugo? Oo, brad. Ipinamimigay mong walang bayad sa hindi mo kapananampalataya. Pero bago mo ipamimigay ng walang bayad, magkano mong ibinebenta sa iyong mga kaanib? Hindi makasagot si Paterno C. Kasi po, akala po ng karamihan, hindi po natin kayang humarap sa mga ministro ni Manalo. Hindi po. Ang mga ministro ni Manalo, mangmang sa Biblia. Alam niyo po kung sino yung sumagot doon sa tanong ko, bago mo ipamimigay ng walang bayad sa hindi mo kapananampalataya, magkano mong ibinebenta sa iyong mga kaanib? Dahil yung ministro nila, PP, si Paterno C. Hindi makasagot. Alam niyo po kung sino sumagot? Si Elinito Melga po. Kahit 20, kahit 30, kahit na 100, babayaran namin ng pasugo. Sa makatid may bayad. Bakit ayaw aminin ng ministro? Alam ng diakono, bakit alam ko may bayad? Kasi dati akong kaanib. Hindi ituturo ng Iglesia ni Manalo na ito may bayad sa mga miyembro, sa iba't ibang reliyon. Ituturo ba ng ministro? O bago po kayo umanig sa iglesia na aming kinaaaniban, hindi po sapat ang voluntary contribution. Pandoktrina 19. Kasi po wala naman pong pagtuturo sa Pandoktrina 19 na ang aming reliyon kumikita ng bayad o nagagamit na po ang voluntary contribution, nagagamit na puhunan. Wala pong nakasulat. Pagka nadaya na po kayo, nasa loob na po kayo ng aming reliyon, kung gusto niyo pong magministro o gusto niyo mag-aral sa pagkaministro, may bayad. Wala magtuturo niya. Meron po ba? May bayad po ang pasugo. Wala magtuturo niya. Ibig lang sabihin,
Alam niyo po kung bakit ko nagtataka yung iba eh. Itinuro na nga ni Kristo, hindi mo na dapat gawin. Pero dahil sa paghahangad na, siyempre, hindi naman kasa yung voluntary contribution, dahil ang pinakalayunin mo, ito, ganito ang ating mababasa. Aklat po ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, itong pinakalayunin mo eh. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal ng handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ito po ang mga nanglilimos sa pamagitan ng voluntary contribution. Nabubuhay sa limos. Katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Eh hindi po sila magtuturo ng libre. Sino po ang nagbibigay ng limos? Mga miyembro. Yung nanglilimos sa kanila ng mga miyembro, hindi po nila tuturuan ng libre. Bakit? Eh kailangan niyang kumita ng bayad eh. Bibigyan ba niya ng pasugo ang mga miyembro ng libre? Hindi. Teka muna. Eh kapatid imprenta yan eh. Baka magsabi yung mga baka meron nanonood sa atin. Paano nakapagpagawa ng building si Manalo? Halimbawa, Evangelical College. From voluntary contribution. Sino nagbigay? Mga kaanib. Tuturuan ba niya ng libre? Hindi. Bibigyan ba niya ang pasugod ng libre? Eh saan ang galing? Mas maganda po babasahin natin. Kung saan nagbumula yung puhunan. Igigisa ka lang sa sarili mong mantika. Ganito po ang ating matutunghayan. Isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Narito po yung pasugo ng Iglesia ni Manalo. Kasi po, baka may mga tuwiran eh. Di po ba, siyempre, imprenta yan eh. Ang papel, hindi naman libre. O yung imprenta ng ganyan, hindi naman libre yan. Paano nagkakaroon ng puhunan si Manalo? Si Manalo po, wala namang sariling pera eh. Meron po siya, sinasariling pera. Pero wala siyang sariling pera. Meron siya, sinasariling pera. Pakinggan po ninyo. The church expenses, including those for the construction of houses of worship. 2 Chronicle chapter 24, verse 12 to 14. The maintenance of these houses of worship. The sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6, verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print. Paano po yung pag-iimprenta? Tuloy. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Saan nagmula po yung ginagamit para makapagpagawa ng Pasugo Magazine si Manalo? From voluntary contribution of each member. Nagmula po sa mga kaanib. Ano pong ginawa ni Manalo? Ibinebenta ito. Lantaran pong iginigisa sa sariling mantika ang mga kaanib. Hindi po gawain ng tunay na Iglesia ni Kristo ang magturo na may bayad. Kasi po, kaloob. Hindi rin po gawain ng tunay na Iglesia ni Kristo ipinakikilala ni Apostol Pablo ang magnegosyo ng pasugo sa murang halaga. Kaya po, lagi natin ituturo. Ito pong church administration, ito po yung tinatawag na pamamahala. Huwag lalaban sa pamamahala. Dahil si Manalo, si Pirangi Manalo po, bago namatay, gumawa po siya ng 10 utos.
Sa tunay na iglesia ni Kristo, galing po sa Diyos ang utos. Si Manalo, gumagawa ng 10 utos. Huwag lalaban sa pamamahala. Alam niyo po kung bakit? Pero po itong terminong huwag lalaban sa pamamahala, labag po ito sa Biblia. Yung terminong ginamit niya. Kasi meron silang ginagamit na talata, 3:8 Ikalawang Timoteo Basahin natin. Mas maganda po pag-aaral din naman natin. Babasahin ko yung 3:8 Ikalawang Timoteo. Kung meron kayong mapapakinggan na tawag nito, na huwag lalaban sa pamamahala, wala po. Ganito ang ating matutunghayan, Ikalawang Timoteo 3:8. At kung paanong si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din naman ang mga ito ay nagsilaban sa katotohanan. Ang mga taong masasama ang pag-iisip, ang mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Wala kayong mababasa na huwag lalaban sa pamamahala. Bakit siya gumawa ng huwag lalaban sa pamamahala? Natutuklasan po kasi ng karamihan yung pagkakabuo ng church administration na gumagawa ng administrative rules. Manapa, itinuro na nga ni Kristo na hindi mo na dapat gawin. Ginagawa mo pa. Ano po yung itinuro ni Kristo sa 1 Kapitulo 10, talatang 12-13? Ang upahan, hindi tunay na tagapagturo. Kasi tuwi nga, hindi naman mukhang nagugutom si Manalo. Hindi naman mukhang nalilipasan ng gutom. Dahil si Manalo nagkukusis babae. Nabubuhay sa limos. Pati yung church administration niya. Alam niyo po kung anong kinalaban ng mga sina James at Jambres dito? Yung katotohanan. Kasi po, ang tunay na tagapagturo, pwedeng kalabanin. Pero doon sa itinuro ni Manalo, hindi siya dapat kalabanin. Huwag lalaban sa pamamahala. Labag po ito sa itong terminong ginamit niya, labag po ito sa Galacia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Pakinggan mo. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit. Apostol man, anghel man na mula sa langit. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit. Ang mangaral sa inyo ng alubang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Baka ang iglesia ni Manalo nung simula, may bayad na. Kailan lang nagkaroon ng bayad ng pag-aaral sa pagkaministro? 1980. Hindi ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon po ng EBCO 1974. Nagkaroon po ng BEM 1980. Sino po ang kinikilala nilang executive minister noon? Si Pirangi Manalo. Kailan nagkaroon ng bayad ang Pasugo Magazine? Sa panahon din ni Pirangi Manalo sa halagang 5 pesos. Sa panahon pa po ni Pirangi Manalo, nagbebenta na sila ng Pasugo. 5 piso. Hanggang sa, bago ako tumiwalag sa iglesia ni Manalo, 10 piso. Ngayon pala, 25 pesos na. Ulitin ko ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Ang iglesia ni Manalo po, kung puntahan niyo ang mga ministro ni Manalo, puntahan niyo ang mga ministro ni Manalo, kasi po nagtataka yung iba Bakit tinuturuan mo yung mga taong pumunta kay Manalo, lalo na sa mga ministro? Magpaturo po kayo ng Pandoktrina 19. Kung ang source of income ng iglesia ni Manalo, kung may lalabas na meron siyang kinikitang bayan, tuition fee, hospital fee, arena fee, kung ano-ano. Magpaturo kayo ng Pandoktrina 19. Ito po. Tanong niyo kung pwedeng gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution. Ang iglesia ni Manalo po, tatandaan ninyo,
Hanggang ngayon, wala pong kinikitang tuition fee, hospital fee, arena fee, kung ano-ano po mga dormitory fee. Bakit nagawa ni Manalo na linlangin ng kanyang mga ministro? Kung ano yung ipinatuturo. Kasi po, kahit na yung ministro, nag-aral siya, nagbayad siya, hindi niya ituturo. Bakit hindi niya ituturo? Lalabag po doon sa Pandoktrina 19. Bakit hindi niya ituturo na bayad ng pasugo? Lalabag nga sa Pandoktrina 19. Ang Iglesia ni Manalo sa labas. Pero nakikita naman natin na may kinikita silang tuition fee. Kasi po, mula noong 1986, September, dahil si Manalo nangangarap siya na magkaroon ng bawat probinsya, gusto niya magkaroon siya ng eskwelahan, hospital, kung anong mga negosyo. Pero bawal ituro ng ministro. Kahit siya, nag-aral siya, nagbayad siya, hindi niya ituturo. Kahit nagbebenta siya ng pasugo, hindi niya ituturo. Bakit? Pagdoktrina. Ibig sabihin ng Iglesia ni Manalo, walang kinikitang bayad sa pamagitan ng pagtuturo. Wala. Kasi po, yung terminong abuloy o donation, kontra po sa tuition fee, hospital fee, kung ano-anong fee, payment. Alam niyo kung bakit? Ganito po ang ating pagtuturo sa isang Iglesia ni Manalo, Conflicting Beliefs of Catholic Regarding of Purgatory. Ang sumulat po nito ay si Tomas C. Katangay, Pasugo, September 1995. Ito po. Kung bakit ang Iglesia ni Manalo kailangan, para makapangling lang sila, makapandaya, kailangan patuloy lang nilang ituturo na ang source of income nila, voluntary contribution na. Walang kinikitang bayad. Pero nakikita nila, nagagawa nila. Masasabi mo bang katulad sila ng kabayo? Ang kabayo po kaya napapatakbo dahil may takip. Yung ministro, nag-aral nga, nagbayad, hindi niya pwedeng aminin, nagbayad siya. Naalala ko po yung may nagtanong sa akin, yung anak ko mga anak ko, pinag-aral ko sa bayanihan. Nag-tuition ko sila, kahit kanino pwede ko sabihin. Yung ministro ni Manalo, nagbayad siya, ayaw nang aminin. Bakit? Paano niya babasahin ng 4:11 ng Marcos? Sige nga. Dala-dala pa naman niya, Biblia. Kung merong matalino dyan, babasahin ko sa inyo kung bakit ang Iglesia ni Manalo ayaw niyang aminin meron silang kinikitang tuition fee, hospital fee, kung ano-anong payment. Hence, any church with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false church, one that is not of God. Bakit po hindi sila pwedeng magturo, may bayad silang kinikita? Kaya magkakasya lang sila sa tinatawag ng doktrina. Kaya ang tanong ko lang kay Pater Nusin noong 1994, December 25, bago ako tumiwalag sa iglesia, pwede bang gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution? Kayo po, sagutin nyo nga lang ang tanong ko. Pwede bang gamitin na puhunan o kapital ang voluntary contribution? Hindi ka naman pwedeng magturo kung wala kang itinayong Alam niyo po, kaya ang Iglesia ni Manalo, tantaran po ang pamumuhunan nila para kumita ng tuition fee, hospital fee, kung ano fee. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, anong pagpapakilala nila sa tunay na Iglesia ni Cristo? Sila mismo magtuturo. Kasi po, bago ko basahin ito, babasahin ko muna itong itinuturo ng Iglesia ni Manalo dito sa Pasugo. Nasisira na po yung mga pasugo nila dahil sa kakagamit natin. Meron silang itinuturo rito Ito po. In the 1st century,
The early Christian uphold the value and the truth about the Church of Christ in these last days. Member of the Iglesia ni Cristo, do the same. Yung pong batay po sa pagtuturo nila, yung Iglesia ni Cristo nung unang siglo. At saka yung Iglesia ang kinaaaniban nila, ang banggit nila, do the same. Ibig sabihin ng do the same, magkatulad. Pasinin po ninyo, sila rin po ang magtuturo ang Iglesia ni Manalo. Ano bang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo? Tsaka natin ikukumpara sa Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating matutunghayan. How expensive is the way to the Catholic heaven? Random note. Ang Pasugo, May 1994. The Christians, ito po yung tunay na Iglesia ni Cristo, God's people in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 state that the laborer is worthy of his hire, but state in what his share consists of food and drink. When he goes on missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Uulitin ko. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, walang kinikitang bayad. Specifies fees for specific religious services. Kukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Itinuro na nga ni Cristo siyempre, sa paghahangad ni Manalo, nakumita ng bayad. Kaya nga ipinakilala niya, administrative rules, chapter administration. Para makagawa sila ng administrative rules. Nagbuo siya ng chapter administration. Ano pong layunin ng pagkakabuo ng chapter administration? Babasahin ko 7:8 ng Marcos. Pasinin ninyo kung anong pinakalayunin ng Iglesia ni Manalo. Marcos Kapitulo 7, talatang 8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Kailangan kasi nilang kumite. Si Manalo naging sakim sa pera. Hindi siya nagkasya doon sa voluntary contribution. Ginamit niyang puhunan o kapital. Ang igigisa niya ng lantaran yung mga kaanib. Lantaran, niloloko niya yung mga kaanib niya. Ako mismo, nakatuklas niya. Kaya ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may kataksilan. Mga hulang natupad sa kanila. Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago. Baka meron pong nagtatanong, bakit mo pinupuna ang Iglesia ni Manalo? Bakit puro Iglesia ni Manalo? Ganito po ang aking matutunghayan na kulat po ng Jeremias. Baka meron pong magtatanong. Kasi puro Iglesia ni Manalo ang binabanatan mo Hindi na po bagong bagay kung palabas na po kayo ng Biblia sa 22 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ang isang bayan ay magmumula sa ilaghang lupain. Ito po yung itinuturo ko, yung magmumula sa ilaghang lupain, isang bayan ng Diyos. Ang tinutukoy pong hilagahan dito, yung Europe. Hindi po yung Tarlac. Kasi po, hinahanap po nila ako sa Tarlac Nasa parte ng norte ang Tarlac. Pero huwag niyo po akong hanapin sa Tarlac. Nasa Milan, Italy po ako. Isa sa parte po ng Europe, Italy. Baka po hinahanap niyo ako. Lalo na yung nagpapadala po ng kaso, pilit po niyo kong kinakasuhan, hinahanap niyo po akong pilit sa Tarlac. Hindi po. Nasa Milan, Italy po ako. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang isang bayan ay magmumula sa hilagaang lupain at isang dakilang bansa, ito yung kay Manalo, ay pupukawin mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa.
ang termino pong pupukawin, gigisingin. Isang dakilang bansa na nagmula sa kadulutuluang bahagi ng lupa dahil naging manggagawang taksil sila sa harap ng Diyos. Dahil doon sa pagkakabuo po ng church administration, gumagawa sila ng administrative rules. Ang pinagmumulan po, aral ng demonyo. Kaya kung tawagin ko kayo, Iglesia ni Manalo, dapat na kayong magpasalamat. Pero kung naghahamon po ako ng debate, diskusyon sa mga... Ang front ko, Iglesia ni Manalo. Kahit na ang nakalagay sa inyong harap ng kapilya, Iglesia ni Cristo, nakarehistro sa gobyerno, Iglesia ni Cristo, patutunayan ko, Iglesia ni Manalo. Pero pagdating po sa debate, lalabas po, Iglesia ng demonyo. Simple lang yan. Basta't kabisado mo yung 1 Kapitulo 10, talatang 12-13. Ikalawang Korinto 2:17, to the English version. Huwag ka nang pupunta dun sa arena kung ano-anong mga likos ni Manalo. Doon lang sa dalawa. Kaya no po kung... Kasi po, ano man daw ang matuklasan nila, hindi na po nila kakalabanin ng kanilang tagapangasiwa, tagapamahala. Wala po akong tutulog. Bahala kayo. Ako po kasi, hindi ko po hanap buhay ang reliyon. Hindi ko po ikinabubuhay ang reliyon. Hindi po ako umaasa sa bigay na donasyon o limos. Hindi po ako nangangalap ng donasyon para mabuhay. Nagtatrabaho po ako para kumita. Para may makain ako. Hindi po ako nanghihingi. Kaya meron pong maniwala, kaya hindi, kaya merong maniwala, wala akong problema. Ako po nagtuturo. Ang ikakalat ko po, salita ng Diyos. Hindi po yung pag-iimbes. Kaya kay Manalo po, yung pong pagtatayo ng mga kapilya ni Manalo, sa Diyos, sa harap ng Diyos, walang silbihan. Basura. Kay Manalo, malaking pera yan. Malaking kayamanan yan. Diyan niya dinadala yung nakukolekta. Yung ninanakaw niya sa mga kaan. Manapas yan, namumuhunan. Nawasa na maintindihan yun. Tunay na Iglesia ni Cristo. Ipinakikilala ko po sa inyo. Tunay na Iglesia ni Cristo. Sa Diyos nang galing ang utos. Hindi po sa sentral ng Iglesia ni Manalo. Wala po kayong, sa tunay na Iglesia ni Cristo, wala po kayong susundin na administrative rules. Ang tunay na kung babasahin po 12:32 ng Deuteronomio, babasahin sa 34:16 ng Isaias, 1 Korinto 4:6, manapa ang magdagdag, daragdagan ng salot. Ang mga God rules po, hindi po pwedeng palitan ng administrative rules katulad ng ginagawa ni Manalo. Hindi ka pwedeng magpakilala na executive, lalo kung nagtatago ka sa opisina. Yung ministro nagtatago sa kanyang bahay, sa tinatawag na pastoral, nagpapakilala. Mali po yan. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, wala silang makitang tuturuan kung hindi sila hinihahanap ng tuturuan. Bakit? Boss, chief, sir. Kaya po, ito po ang aking paksang naipaksa po. Meron po kayong comment, mag-comment po kayo sa inyo. Marami pong salamat.